Mga kapasta, Merry Christmas po sa inyong lahat. Pasensya na po kung sobrang excited ko sa Pasko. Napaka-animal kasi ng 2020 kaya gusto ko sana kung pupwede lang 1 year na lang ang Pasko para masaya. Anyways, bago tayo mag-start, promote ko lang sana yung side channel ni Ma'am Nikki na Love Episode Nikki. Meron kaming ongoing na series doon na sinulat ni Six Tokage. Isa ako sa character doon sa series na yon. Love story to mga kapasta, hindi horror. Bisitahin nyo po, Love Episode Nikki. Meron ding series si Boss Paul ng Creepy Macpansit doon. Sigurado po mag-e-enjoy kayo doon. Muli po, Love Episode Nikki. Start na po tayo mga kapasta. Napasilip si Robin sa labas ng kanilang bahay nang marinig ang pamilyar na megaphone ng munisipyo. May anunsyo na naman ang kanilang mayor. Magandang araw po sa ating lahat. Anang pre-recorded speech ng alkalde. Nais ko pong ipabatid sa ating nasasakupan na sa darating na linggo, 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon ay may magaganap na tulian sa ating municipal gymnasium. Inaanyayahan po ang mga batang lalaki, maging mga binatilyo, o kahit na kayo ay gurang na. Kung hindi pa man po binyagan, ay ito na ang pagkakataon nyong maging isang ganap na lalaki. Ito po ay proyekto ng ating sangguniang bayan, na inisyatibo na rin ng inyong lingkod, Mayor Ferdinand. Bumalik sa loob ng bahay si Robin. Akala naman niya ay kung ano na. Tuli ang bayan lang pala. Ang OA naman ng alkalde nila. Nagpaikot pa ng mobile para lang ipamalita ang proyekto umano nito. Sa pagkakaalam naman niya ay isang grupo ng mga batang doktor at nurse ang nagplano ng lahat. Ikinonsulta lamang sa Municipal Health Office. Pagkatapos ay hiningi ng permiso sa mayor. Kaya anong inisyatibo ang pinagsasabi ng bugok nilang alkalde? Nakikisakay na naman ito sa matalinong proyekto ng iba. Hindi na talaga nagbago. Kung hindi dahil sa pakikialam ng kanilang mayor, ay baka buhay pa ang mga kagrupo niya noon sa eskwelahan. Mga choir members sina Robin na noon ay a-attend ng isang paligsahan sa pag-awit sa Maynila. Maayos na ang lahat. May service na silang sasakyan at pondong gagamitin. Ngunit sa kahuli-hulihang sandali ay nakialam ang alkalde. Imbes na van ay sa isang bus sila pinasakay. Kesyo mas malaki raw ang espasyo ng bus at mas makakagalaw sila. Ang pera sa kanilang budget na nagsimula sa 20,000 ay naging 10,000 na lamang. Hindi na raw sila matutulog sa hotel. Sa halip ay ihahatid din ng bus pa uwi pagkatapos ng kompetisyon. Ang 10,000 raw ay idodonate na lamang sa paaralan. Wala silang nagawa kundi sumunod dahil oras na ng pag-alis. Pagod na pagod sila sa sunod-sunod na biyahe at performance. Pagkatapos ay biyahe ulit. Kung natulog sana sila sa hotel, hindi sila mapapadaan sa bahagi ng kalsada na may aksidenteng naganap. Hindi sana madadamay sa pagsabog ng oil tanker ang bus na kanilang sinasakyan. Hindi sana mamamatay ang halos kalahati ng grupo nila. Hindi sana mawawalan ng kakayahang magkaanak si Robin. Hindi sana mawawalan ng silbi ang pagkalalaki niya. Napuruhan kasi sa sunog ang pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan. Hindi lang siya lumpo, baog pa. At lahat ng yun ay kung hindi sana nakialam ang kanilang alkalde. 3 taon na ang nakakaraan magmula nang mangyari ang aksidenteng yon. Napanagot ang may sala, ngunit hindi kabilang doon ang mayor. Wala naman kasi itong kinalaman sa pagsabog. Nakialam lamang sa mga plano nila. Naisip tuloy ni Robin, ano na naman kayang aberya ang mangyayari? Ngayong ultimo pagtutuli ay sinakyan na nito. Hawak ng bagitong doktor ang isang di kilalang brand ng anesthesia. Nagtatanong ang mga matang nilingon nito ang mga kapwa doktor at nagtanong kung saan yun nanggaling. Isa ang sumagot. Padala raw ni Mayor, yan daw ang gamitin natin. Meron na tayong dala, hindi ba?
Bakit hindi yun ang gagamitin? Mas kilala natin yun. Itong isang to, ni walang label. Saan ba to galing? Basta raw yun na lang ang iturok sa mga magpapatuli. Bigay raw ng mayor. Tulong, donasyon. Pero hinahanap pa rin ng mga doktor ang pampamanhid na kanilang dala. Ewan, walang makapagturo kung nasaan. Mamahalin pa naman ang mga yun. Nawala. Naiwan sa Maynila. Walang nakakaalam. Napilitan tuloy na gamitin ang anestisya na tanging ang katagang anestisya nga lamang ang nakasulat sa kahon na pinaglalagyan. Sa kahon pa nakalimbag ng marker at ang mismong sisidlan ay walang tatak. Andyan eh, no choice na tayo, sabi ng isa. Ano pa nga ba? Nairaos naman ang binyagan. Kahit na napuno ng iyakan ng gymnasium, mangyari hindi pala agad umiepekto ang pampamanhid. Kailangan munang maghintay ng 5 minuto bago isagawa ang paggupit ng balat. Palibhasay wala ngang label ay hindi malaman kung paano ang proseso ng paggamit noon. Maigi at maalam talaga ang mga doktor at hindi pinabayaan ang mga pasyenteng hindi pa man pala tuluyang namamanhid ay nagupit na ang balat. Napasipol ang isang nurse. Iniisip kung siya ang nasa sitwasyon ng unang bata na kanilang sinerbisyuhan, na hindi pa pala lubusang namamanhid ay tinabas na. Sana hindi siya matroma. Tukoy sa unang pasyente na animoy namatayan kung makaatungal. Natural po ba na umabot ng 5 minuto bago umepekto? Tanong ng isang nurse na kapapasa lamang sa board exams. Umiling ang doktor. Napakatagal noon. Dapat ay segundo lamang ang lilipas. Pagkatapos ng Operation Tuli ay kay raming magulang ang nagreklamo. Kaawa-awa raw kasi ang sinapit ng mga nagbibinatang anak. Ang iba naman ay tatawa-tawa lamang at sinabing pinagdaraanan daw talaga yon ng mga nais maging ganap na lalaki. Mabuti nga ang panahon ngayon at may mga doktor at nurse nang nagtutuli. Kami noon pupunta lang sa ilog tuwing bakasyon at magpapapukpok kay Tandang Gudo. Sumalangit nawa ang mabuting kaluluwa ng matandang kay raming tinuling kabataan noong kapanahunan nito. Ngunit tila hindi nga nagkamali ng sapantaha si Robin. Ano nga ba't may aberya na naman ngang nagsisimulang mangyari sa mga kabataang sumailalim sa pagtutuli? Sa kung anumang dahilan ay hindi bumababa ang epekto ng pampamanhid. Sa umpisa ay bandang ari lamang ng mga ito ang walang pakiramdam na ipinagpapasalamat din ng ilan dahil walang madamang kirot o anumang hindi komportableng sensasyon. Subalit sa paglipas ng ilang oras ay tila gumagapang ang pagkamanhid sa mga hita, paibaba sa paa hanggang sa tumaas paakyat sa tiyan, mga braso at maging sa ulo. Walang nadaramang kahit na ano ang mga binatilyo. Magkagayon man ay alertong-alerto naman ang mga ito. Aktibong-aktibo. Utoy, huwag kang magbubuhat ng mabibigat. Baka lumaylay yan, halaka. Suway ng isang matanda sa apo nitong bagong tuli. Hindi po, kayang-kaya ko ito. Tugon naman ng tinawag na nagpasan pa ng kalahating sako ng bigas at sinakay yon sa tricycle. Wala itong madamang pagod o sakit. Para nang si Superman ang mga kabataan. Normal ba yun? Abay, ilang araw na bang natuli? Nagtataka ang mga taong bayan. Patitignan ko sa center si Totoy. Walang madamang kahit na ano ang tulonggis. Hinalibas na ng ama ng sinturon kahapon ay hindi kumurap. Si Junior nga, binato ng kalaro ng lata sa binti. Dumugo. Tuloy pa rin sa paglalaro kung hindi pa napansin ng mga bata. At kay rami pang testimonya ukol sa mga binatilyong walang madama. Tulong! Tulong mga kapitbahay! Napasilip si Robin sa labas ng kanilang bahay nang makarinig ng komosyon at mga pagsisigawan. Nakita niyang nagsisipag-iyakan ang mga ina ng tahanan, habang ang mga ama naman ay hindi malaman kung saan isasakay ang mga dugoang anak na lalaki.
Ilang linggo na ang nakakaraan, ngunit manhid pa rin ang katawan ng mga binatilyo. May mga nakakaisip ng saktan ng kanilang mga sarili upang subukan kung may mararamdaman. Subalit wala. Talagang sira na nga yata ang pandama ng mga kawawa. May naglaslas na mga pulso, nagsaksak sa tiyan, ginuhitan ng blade ang balat, nagbutas ng hikaw sa kung saan saang bahagi ng katawan, nagpatato, nagsaksakan, nagbasagan ng bote sa ulo, nagtagaan, ngunit walang nagsisipag-iyakan, walang nasasaktan. Lalaking lalaki ang lahat, maging ang mga 7 taong gulang na bata. Ngunit hindi normal ang mga nangyayari. Ano ba ang ginawa ng mga nagsagawa ng pagtutuli? Inihatid lamang sa pagbibinata ang mga bata ay naging manhid na sa sakit. "Tignan nyo!" Sigaw ng isang binatilyo. Nagsigawan ang mga tao. Ikinuwintas ng tuwang-tuwang binata ang sarili nitong bituka. Pagkatapos ay sumayaw-sayaw pa sa gitna ng kalsada hanggang sa nanghihinang bumagsak. Pumapailan lang pa rin ang nakakaloko nitong tawa hanggang sa tumahimik ito nang may ngiti sa labi at blangkong mga mata. Hindi pa tapos doon ang ekspektakulo. Isa namang binatilyo ang patakbo-takbo habang may mga nakatusok na karayom sa iba't ibang bahagi ng katawan. "Hindi ako nasasaktan! Ako si Superman!" At sinalubong nito ang rumaragasang tren. Napuno ng hindik na sigawan ang kabayanan. Isinarado na ni Robin ang bintana. Hindi na siya aasa na mapapanagot ang may sala. Siguradong ang mga doktor ang malilintikan. Pero ang tiwali nilang mayor ay mananatiling malaya sa batas. "Ano pang ginagawa mo riyan? Kain na!" Alok ng mayor sa kanya. Magana itong kumakain habang nagpipindot sa calculator. Marami na naman itong nakubra. Buhat sa mga branded anesthesia na ibinenta kapalit ng mga walang pangalang produkto. Nalingunan pa niya ang kahon ng mga anesthesia na siyang bitbit dati ng mga doktor. Yun dapat ang gagamitin sa pagtutuli. Ngunit pinapalitan ng mayor. Nakatago yun sa ilalim ng dining table na may mahabang mantel. Sa tabi ng calculator na pinipindot ng mayor ay nakita niya ang isang papel. Sa madaling pagbasa ng nakatala roon ay naunawaan na niya ang lahat. Hindi anesthesia, kung hindi mga bagong tuklas na drogang pampamanhid ang itinurok sa mga nagpatuli. Ginawang test subjects ng isang mayamang bansa ang mga kabataan ng kanilang bayan para sa military experiment na mga yon. "Tsak na matutuwa si General Shing nito," anang mayor. "Successful ang experiment. Mabisa ang droga. Tsak na magiging bato ang kanilang mga kasundaluhan." Tumawa pa ito. Napayuko na lang si Robin. Wala na. Ibinenta na ang sarili nilang mamamayan. Habang tawa ng tawa ang mayor, ay sige naman sa sigawan ang kanilang mga kababayan sa labas. Wala pa ring ideya ang mga yon sa nangyayari at sa mga susunod pang mangyayari. "Robin!" Tawag muli ng mayor sa kanya. Huminga siya ng malalim at sinabayang magtanghalian ang ama. Nakaakbay sa kaliwa kong balikat si Joel habang pasuray-suray kami sa daan. Alauna na ng umaga. Tanging mga poste na lang ng ilaw ang bukas at wala nang dumara ang mga sasakyan sa kalsada. Napakatahimik ng gabi.
Maliban sa kaibigan kong kinakanta pa rin ang huli niyang kinanta sa videoke. Naisip ko na buti na lang hindi ako gaanong nalasing. Kung nalasing siguro ako, baka parehas kaming hindi nakauwi ni Joel. Parehas pa naman kaming may trabaho kinabukasan. Malapit na kami sa eskinita nang bigla niyang tinapik ang balikat ko. Susuka yata siya. Pinayuko ko siya sa kanal na nasa gilid ng kalsada at saka siya hinayaang magtawag ng uwak habang marahang hinahagod ang kanyang likod. Buisit, kung alam ko lang na magiging tagahatid pala ako ni Joel sa inuman, sana pala maaga akong umuwi. Nakita kong kulay pula ang sinusuka ni Joel. Napakarami niya kasing nakaing spaghetti kanina. Matapos mailabas ni Joel ang lahat ng suka sa katawan, ay naupo ito saglit sa gilid ng poste ng ilaw. "Carlo," malumanay niyang sabi sa akin, "maghanap ka dyan ng makakasuntukan ko." "Halika na nga Joel, di ba may trabaho pa tayo bukas?" Sagot ko naman. "Kahit pa si boss ang makasalubong ko dyan sa eskinita, di ako magdadalawang isip na suntukin," sabi niya sabay tayo. Hindi ko na siya inalalayan sa paglalakad. Mukhang effective naman kasi yung ginawa niyang pagsuka para mabawasan kahit konti yung kalasingan niya. Pero kahit ganun, ay sinamahan ko pa rin si Joel pa uwi. Baka kasi hindi pa nakakarating sa bahay nila, mahiga na siya sa lupa. Sabay kaming lumiko sa eskinita. Napakadilim. Wala kasing ilaw sa mga poste ng kalsada ang nakakarating sa loob nito. Nakadalawang hakbang pa lamang kami nang maaninag ko sa unahan ang isang tao. Naglalakad papunta sa direksyon namin. Malaki naman ang espasyo ng eskinita. Ang kaso nga lang, pasuray-suray na ang lakad ni Joel. Hindi ata naaaninag ng lasing na si Joel ang lalaki. Kaya nang magkakasalubong na sana kami, ay nasagi ni Joel ang lalaki. "Hoy!" biglang sigaw ni Joel. "Naghahanap ka ba ng away?" Hindi ko maaninag ang muka ng lalaki. "Ikaw ang sumagi sa akin tapos may gana ka pang magalit?" Maangas na sabi ng lalaki. Doon na umapaw ang galit ni Joel. Sinuntok niya gamit ang kaliwang kamao ang lalaki. Tumalsik ito paatras at pahigang bumagsak sa sahig ng madilim na eskinita. Agad kong tinulak si Joel palayo at saka lumapit sa bumagsak na lalaki. "Tol, ayos ka lang?" Hindi sumagot ang lalaki. Bagkus ay dahan-dahan itong tumayo at saka tumingin sa akin. "Kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na dito," malumanay niyang sabi. Bigla akong nakaramdam ng takot. Takot na ngayon ko palang naramdaman sa buong buhay ko. Nanginginig ang mga tuhod ko. Kulay pula na ang mga mata ng lalaki. Literal. Pagkakita ko noon ay kusa nang tumakbo ang mga binti ko palayo. Tumakbo ako. Ngunit bago pa man ako makarating sa labasan, ay lumingon ako kay Joel at sa lalaki. Nakita ko ang napakaraming kulay pulang mga mata sa kadilimang nasa likod ng lalaki. Daan-daan ang bilang nila. Mga ibon. Napakaraming itim na ibon. Tapos ay sinunggaban ng mga ibon na may pulang mata si Joel. Napakalaki ng mga ito kumpara sa isang normal na ibon. Kasing laki sila ng isang aso. Hindi na nagawa pang makasigaw ni Joel. Basta narinig ko na lang ang mga nadurog na buto at ang pagkapunit ng laman niya. Sa ikalawang pagkakataon ay tumakbo ulit ako dahil sa takot. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Joel. Halos kalansay na lamang ito at hindi mawari ng mga nag-iimbestiga kung anong klaseng nilalang ang kumain sa kanyang laman.
Noong high school, pinag-aral ako nila papa sa isang katolikong paaralan, kung saan karamihan ng mga nagiging teachers namin ay mga madre. Ayos naman ang mga alaala ko sa paaralang yon. Kung tatanungin mo nga ako ngayon kung ano bang pinakamasayang alaala ko sa pag-aaral, siguradong ikukwento ko yung mga kalukuhan namin nung high school kami. Ang sarap balikan kasi, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Pero siguro kung tatanungin mo din ako kung ano ba ang pinaka hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko, ikukwento ko ang nangyari sa classroom na pinaka kinatatakutan namin noong high school. Tandang-tanda ko yung araw na yon. Lunes nangyari. Parang ayaw ko pang pumasok ng eskwela kasi nga Lunes ang pinaka-ayaw kong araw noong high school. Sa sobrang pagmamadali kong pumasok, naiwan ko yung lalagyan ng baon ko sa bahay. Kaya tinawagan ni mama yung pinsan kong si Kuya Mark at pinadala sa kanya yung naiwan kong baon. Binigyan ni mama ng instruction si Kuya Mark kung paano matunton ang classroom ko. Naghintay ako. Isang subject na lang, magtatanghalian na. Pero wala pa rin si Kuya Mark at ang baon ko. Naisip ko nung oras na yon na baka maling classroom ang napasukan ni Kuya Mark. Madalas pa naman na makakalimutin yon sa mga utos ni mama. O ang malala pa, baka dun siya pumasok sa abandonadong classroom sa second floor. Sikat ang abandonadong classroom na yon sa buong campus. Usap-usapan kasi na noong unang taon daw na naitayo ang campus ay may isang madre raw na nagdala ng estudyante sa room na yon at ginilitan ito sa leeg. Simula noon, wala na raw nagtuturo sa room na yon hanggang sa tuluyan ng inabandona. Kinabahan ako. Nagpaalam ako sa aking guro at saka patakbong dumaan sa hallway. Lumilingon sa lahat ng direksyon ng campus kasi nga baka naligaw lang naman si Kuya Mark. Pero wala. Hindi ko nahanap kahit anino man lang ni Kuya Mark sa buong campus. Isang lugar na lang ang di ko pa na-check. Ang abandonadong classroom na nasa second floor. Humahangos akong umakyat sa hagdan hanggang sa nasa harap na ako ng pinto. Pagtulak ko dito ay tumambad sa akin ang nakaluhod na si Kuya Mark. Umiiyak ito habang sa likod naman niya ay isang madreng walang muka na ginigilitan ang payat niyang leeg. Sa sahig ng classroom ay nagkalat ang mga kanin na dapat sanang ibibigay sa akin ni Kuya Mark. Sumigaw ako sa sobrang takot ko noong pagkakataon na yon. Pero wala man lang lumabas na boses sa aking bibig. Kumaripas ako pabalik ng classroom. Buong maghapon akong tulala. Walang imik habang pinipigilan ang luha na pumapatak mula sa mata ko. Ni hindi ko na ipagbigay alam ang nakita ko. Natagpuan nila ang katawan ni Kuya Mark na wala ng buhay. Matapos makita ito ng isang estudyanteng gusto sanang tumambay malapit sa abandonadong silid. Matapos ang insidenteng yon, tuluyan ng sinara ang classroom upang wala ng sino man ang makapasok at mapahamak sa loob nito. Hindi ko alam kung paano nakapunta si Kuya Mark sa loob ng classroom na yon. Pero hanggang ngayon, makalipas ang ilang taon, ay dala pa rin ng konsensya ko ang pagkamatay na yon ni Kuya Mark. Araw-araw ding pinapaalala sa akin ng mga panaginip ang walang mukhang madre na nakita ko sa classroom na yon. Shoutout segment mga kapasta, at para sa shoutout na ito kukuha tayo dun sa story natin na Hustisya para kay Marvin.
Umpisa natin, JV Pinyon. Pa-shoutout po Sir Neb, dati pa po ako nakikinig, napakinggan ko na po lahat ng video. Idol ko kayo, ganda ng narration nyo, silent listener po. Pa-shoutout po JV Pinyon, maraming salamat po sa inyo sir. Next, Tokwat Baboy. Sir Neb, pa-shoutout po, baka naman may app na tulad ng Spotify na mapapakinggan ko yung stories mo MP3 kasi po gusto ko makinig habang naglalaro. Yun lang po, solid listener here. Asikasuhin ko lang po yung sa Facebook page ko tapos lakarin ko na yung sa Spotify. Next, Jessica Rodelis. Pa-shoutout sa Rodelis family. Salamat po ma'am Jessica. Next, pa-shoutout po Sir Neb. John Manuel Berdeflor Dumawal. Next, pa-shoutout po Sir Neb. Silent listener mo po ako at halos simot ko na ang stories mo. Pabati na din po, birthday ko sa 30. Thanks. Uy, belated happy birthday po. September 1 na po ngayon. Ma'am Riza Galendez. Next, pa-shoutout po Boss Zion Vargas po name ko. More power sa inyo bossing. Salamat po. Ako si Zion. Sir Neb, pabati naman mother ko Mama Marisa and father ko Papa June ng Cortez family and Volpane family from Marikina. Yung mag-ina ko po Mary Grace at Amara Margaret from Manila and Catherine Sigawat and Papa Ben from Bulacan. Palagi po kaming nakikinig sa inyo. Thank you po Sir Neb. Thank you din po Geoff Cortez. Pa-shoutout Sir Neb, tagal ko nang nagko-comment. Natasha, sayang nilagay mo sana yung buong pangalan mo Natasha para nabati kita o shoutout na lang sa'yo Natasha. Alisa Julian na palaging umaabot sa shoutout segment natin pero ang sabi niya lang palagi, shoutout Sir Neb o shoutout sa'yo Alisa Julian. Next, hi po, shoutout po ulit Sir Neb sa family Adriano at Zulweta, pati sa kapatid ko po, present always, pati sa gintong pahina. Salamat po, uy salamat po, it's Christine. Next, silent and avid listener here Sir Neb, sana masama po ako sa shoutout sir. Ito, kasama ka na po sir. Shoutout po sa mga anak ko, Daniel, Angel, Ella, and Teddy Boy. More power po sir, marami po kayong listener, sana wag po kayo mapagod sa pag-post. Part na po kayo ng araw-araw namin sir. Legaspi family from San Mateo, Rizal. Uy, maraming salamat po, Gadeline Legaspi. Next, pa-shoutout again Sir Neb, Diana Rose Reyes from Saudi. Love you Sir Neb. Uy, thank you po, Diana Reyes. Next, pa-shoutout po Sir Neb, napakaswabe nyo pong mag-narrate at ang amazing po ng mga stories. Pa-shoutout po sa Celespara family, Medina family, Lorenzo family at Forest family. God bless. Pinapabati ni Denise Akira Nicole F. Medina. Kuya Neb, pangatlong beses na po shoutout. Si Z po uli ito, tropang hotdog dito sa Nippon Express Parañaque branch. Gusto ko lang po pa-shoutout yung bagong member ng tropang hotdog na si Cherry. Mag-boyfriend ka na che. Yun lang po Kuya Neb, salamat. O pinapabati ni Z Daanoy. At last po natin na isa-shoutout, pang number 15, Sir Neb, pa-shoutout po sa Danan family. Daily listener po kami from California. Salamat po. Uy, maraming salamat din po Jan Danan. Hanggang dito lang po muna ang shoutout natin mga kapasta. Muli po maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at patuloy na sumusuporta dito sa channel at sa mga side channel ko. Muli po, ako po si Neb Quero. Merry Christmas po sa inyong lahat mga kapasta. Take it away Jose Marichan. De, joke lang po. Pe-play ko sana yung Christmas in Our Hearts kaso baka maka-copyright tayo. Hanggang dito lang po. Magandang gabi po sa lahat.